No relief for Senator Bato de la Rosa as the Supreme Court denied his request for a temporary restraining order against the ICC arrest warrant. Let's get more details from Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, why was the request for the TRO denied? Ano yung legal basis na ginamit dyan? Denise, tama nga no, sa botong 951 ay binasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod yan ng isinagawang special session kaninang umaga. Yan yung sa kahilingan nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang anumang paghuli sa kanya. No? Yan yung tinatawag nating TRO or yung status quo ante-order upang pigilan nga yung kahit anumang pag-aresto mula yan sa DILG, Philippine National Police, maging sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at maging ng CIDG no, sa utos mismo ng International Criminal Court at ng syempre yung red notice o yung diffusion mula sa Interpol o anumang foreign judicial o quasi-judicial na kautusan ng walang warrant o korte utos ng mula dito sa Pilipinas. No? Denise, yung basehan dito dahil nagpapatuloy pa nga yung pag-upo ng mga huwes no, ng Supreme Court para desisyonan yung kanyang temporary restraining order. Hindi pa nito dinidesisyonan yung kabuuan na request ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan nga yung kanyang pagka-aresto at pagkuha sa kanya ng International Criminal Court. Kaya sa ngayon, nananatili nga na malaya pa siya pero anytime abangan natin kung siya nga ay huhulihin na. Okay, so klaruhin lang natin, Arles, with the TRO now denied, does this clear the way for any authorities to possibly move against De La Rosa? What kind of effect will these have on those law enforcement agencies? Pwede na ba siyang hulihin, damputin at any time? Well, Denise, at least ayon sa palasyo, no, itong desisyon na ito ng Korte Suprema ay nagpapakita nga no, na valid yung warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero ano man daw na interpretation or resolution at maaaring findings ng Korte Suprema patungkol sa TRO ay idudulog nga sa Department of Justice para maaksyonan at matukoy kung ano nga yung kanilang gagawin kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa puntong ito, Denise, ay wala pang kumpirmadong desisyon kung aarestuhin na nga ba agad si De La Rosa pero kinumpirma naman ng DOJ at ng NBI na meron nga silang tracking team para tuntunin ang kinaroroonan ni De La Rosa. Arles, balikan lang natin the report. I believe that was yesterday, if not 2 days ago, that there was a possible lead in the whereabouts of Senator Bato de la Rosa. Meron bang any indication right now that they will be making a move or possibly an operation for him? Sa ngayon, Denise, wala pa tayong kumpirmadong mga galaw no, o gagawing paghuli ng anumang ahensya ng ating pamahalaan no, or law enforcement agencies kaugnay dito kay Senator Bato de la Rosa. At atin pa rin yan naaabangan. No? Pero ito nga, ayon sa palasyo mismo, ibig sabihin nito valid talaga yung arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ng ICC na actually noong November pa 2025 ay silyado na ito. Hanggang ito nga ay nabuksan itong nakaraang linggo ng dalhin mismo ito ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes sa mismong vicinity at doon sa Legacy Hall ng Senado. Arles, yung paulit-ulit na ipinapaglaban ng kampo ni De La Rosa ay dapat daw may local arrest warrant, dapat daw through Philippine courts. Ngayon ba may sinabi sila pagkatapos ilabas itong denial ng TRO? Para sa kanila, Denise, hindi pa raw tapos ang laban. Nandun nga mismo sa statement ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na wag daw mawala na ng pag-asa. No? Mayroon pa daw mga issue na tatalakay ng Korte Suprema at hindi pa ito talaga yung tumutukoy ng kahihinatnan ng senador. No? Pero mag-file sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema at sa hiling nga no, na ito ay masilip pa din dahil iginigit nila na hindi maaring hulihin basta-basta, higit lalo yung pagsuko nga umano ng kalayaan ng isang Pilipino sa isang foreign entity no, na ginigiit nila na itong International Criminal Court nga ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Pero sa ating legal records, bago po kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court ay nangyari yung mga pag-file ng kaso kay De La Rosa at syempre later on nga yung investigasyon noong tayo ay miyembro pa nito. No? Kaugnayan ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan iniuugnay mismo si De La Rosa na dating PNP chief no, sa pagkamatay ng nasa 32 individual.
Arles, there have been several conflicting reports online as well as interpretations from past justices. Sabi nila, hindi daw fugitive itong si Senator Bato de la Rosa but he can be under arrest. Ano bang pagkakaiba nung dalawang definition na yan? Para klaro. Or at least doon, Denise, sa fugitive on the previous coverages that we did patungkol dito sa mga inaaresto at mga may kaso sa kanila. No? Fugitive, kapag ikaw nga ay nagtatago o umiiwas sa batas, maglalabas ng order ang isang korte at sasabihin nga na ikaw ay nagtatago sa batas at hindi mo kinikilala yung anuman na nag-uutos sa iyo na ikaw ay maaresto o mapunta sa kustodiya ng otoridad. Well, at least naman sa part ni Senator Bato de la Rosa, at least ang International Criminal Court na mismo ang nagsabi na siya ay kasama sa wanted list nito. Hindi pa naman proclaim formally na fugitive ito dahil may ilan pang mga legal remedies na nais ngang subukan at gamitin ang kampo ni De La Rosa hanggang malaman natin kung mahuhuli na nga ba talaga siya ng International Criminal Court at ililipad patungo doon sa The Hague sa the Netherlands. Lastly na lang, Arles, no? Tama ba? Is it right to say na as of now, kumbaga pwede pa rin siyang mag-participate dun sa mga proceedings, if ever, na malaman natin o magpakita si Senator De La Rosa? Well, at least patungkol doon sa impeachment trial, Denise, no? Ayon mismo sa rules ng Senado ay kailangan personal na humarap itong si De La Rosa. Maaari niya pa rin gawin yan, pero baka magkagulatan. If you remember nung Monday, last Monday, no, nung nagkahabulan nga doon sa far exit ng Senado, papasok ng plenaryo na may nag-aabang na NBI doon. No? Pero at least patungkol dito sa impeachment trial, Denise, kung nanaisin man na dumalo dito ni De La Rosa, kailangan humarap siya mismo sa Senado at manumpa bilang Senator Judge. Hindi rin admissible sa impeachment trial yung video conferencing. Bagaman ginagamit na ito ng ating mga lokal na hukuman, kailangan pa rin kasi na magtanong siya, busisiin niya yung mga ebidensya na ilalatag laban sa Vice Presidente at kabukod dyan syempre malaman kung ano nga ba yung magiging basehan ng kanyang boto kung gumulong man ang trial at hindi pa siya madadakip at dadalhin sa The Hague para nga malaman talaga syempre yung impartiality pa rin nila. No? Kasi at the end of the day, bagaman meron daw ayon sa mga legal expert na mga bagay na ikukonsidera ang ating mga senator judges sa pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at the end of the day, they're local elected officials ng taong bayan at babantayan natin ng publiko kung ano nga ba yung kanilang magiging aksyon dito. Denise. All right, thank you for those updates. That was Mobile Journal, Arles de los Santos.